Nung ako, gusto ko una, retrofit muna natin. Baka mas mura. Pero sabi sa akin ng mga kaibigan ko, engineers, Hindi na kaya. and even sa yung mga nagpa-private construction, marami naman tayong mga kaibigan na mas magaling sa ganyan. Out of 100 plus na tinanong ko, engineers, architects, even businessmen, yung mga nakapagpagawa na ng building, hindi. Kahit isa sa kanila, walang nagsabi na retrofitting. Sabi, sige, budgetan niyo yan ng 1 billion. After 1 year na nagpapagawa ka, mga anak yan, may makikita na, ay, ito pa pala yung kailangan gawin. In the first place, wala kaming blueprints ng building. Walang as-built plan. Inalungkat namin ng engineering, building official, wala. Walang na-turnover sa amin. Walang plano. May Wala. plano pero baka nawala. Nawala talaga, hindi. Itinago. Hirap naman manisi na hindi mo alam, di ba? But ayoko naman mag-speculate na. Basta wala siya. So, gumawa na lang kaming plano na pero medyo malaki siya. It's a 9 billion peso project. Pero ang floor area naman nun ay nasa 66,000 square meters, parang gano'n. Baka mali yung number na masabi ko. Basta malaki siya. Malaki siya. Ilang stories po? Gawin Ilang exact, floors mali po? yung exact number. Basta 7, plus roof deck plus plaza. So, and then yung number na yan, hindi lang siya actually construction lang. Kasi kung construction lang yun ng building, medyo mahal yun. Pero kasama dun yung fit out. Usually kasi sa gobyerno, china-chop-chop. Para hindi mahalata na gantong kalaki, sabihin, phase 1, ano muna, structural. Phase 2, electrical. Phase 3, ganun. Ang dami ko nang naabutan ko, ganyan yung mga project. Pero pag pinagsama-sama mo na yun, Pag pinagsama-sama, mas malaki pala. Oo, hindi lang halata. Kami, sabi namin, hindi, baliktad gagawin natin. Kahit yung mga traditionally, hindi sinasama, isasama natin. Yung mga gagawin, chop-chop dapat yung mga, ibig sabihin, kailangan, pero usually ibang kontrata, pinagsama-sama namin. Para alam ng tao kung exactly kung magkano yan. Kasi it's the biggest project in Pasig history. wow. So, gusto ko, extra transparent. Kung baka kung level of transparency na required sa gobyerno, ito, kami, tinatry namin, mas mataas ng konti. Itong project na to, dahil biggest siya, extra transparent siya. So, pwede niyong tingnan, pwede niyong I-check. Oo. Very Walang transparent. nakakabulat, kita mo lahat kung ano yung nangyayari. So, extra, Pero syempre, when you're transparent, mas open ka rin sa, mas vulnerable ka sa criticism. But, for me, that's part of our work. Walang masama na kinikriticize kami. Hindi siya convenient, hindi siya, sino ba naman nag-i-enjoy pagka, di ba, pag sinusuri yung ginagawa mo. Siyempre hindi siya komportable. Pero kasama yun sa trabaho ko. Sa trabaho namin as an LGU, using people's funds, okay lang. Not everyone will agree. Pero, kaya kong sabihin, mata sa mata, kahit kanino, kahit sino magtanong, kaya kong sabihin na, ito yung pera, dito siya napunta. So, you can agree or disagree, pero alam mo kung saan. Kesa, ito mo naman yung nangyayari ngayon, di ba? Talagang, hindi man natin nilalahat kasi marami rin naman akong naano sa gobyerno na maayos. Gusto rin gumawa ng tama. Pero yung punto lang kasi natin is, nakita na natin kung ano yung systemic Kaya kailangan, baga ko, ito yung nakasanayan, gusto mong pumunta sa mas maganda, kailangan medyo extra yung push. Hindi yan mangyayari na natural lang.